Sabi na nag-comment, madumi po, place mo. O, si Tala nung nagkasakit siya, may problema siya sa liver. liver. Nanganak na si Hiraya. At anong oras? 5:45. Nalimpungatan ako, parang may gumising sa akin. Then pagpasok ko sa nursery, ayun, meron ng isang puppy. Ang kagandahan kay Hiraya, hindi niya inapak-apakan at hindi niya minaltrato yung anak niya. Ang ginawa niya, nakita ko na lang sa side niya, pinapadede niya. Kaya yung anak niya ay busog at buhay. Yun ang unang puppy. Ngayon, meron ng dalawa pa. So, 3 na total. Kailangan niya ng pampalakas. Kaya tuturukan natin siya ng pampatulog. Tuturukan natin siya ng ano to. Secret na lang kung ano to, di ba? Oh. Basta prescribe ng vet. Huwag kayong mag-self-medicate. Okay? Punta tayo. Dito, si Hiraya. Oh, winasak na niya yung ano, yung kanyang mga karton. 3 na kill, no? O, tingnan muna natin yung tuta. So, yung tuta. Oh, mga boss. Black na naman. Ang gaganda ng ulo, ah. Ang gaganda ang ulo. Goods. Tsaka na natin i-detalye yan. So, dito tayo kay Hiraya. Tuturukan natin siya ng pampatulog. Okay, hawakan mo yung kanyang ulo. Okay na okay, ah. Parang ano to, ah. Oo nga eh. Laki pa ng tiyan, oh. Mga 4 pa siguro. Okay. Kunwari, merong okay. Good job. Parang mali ako ng turok, ah. Okay na. Anong tawag dito? Pinainom mo na ng Caltrate. Okay na. May gatas. Mukhang dadami naman eh, no? Ayan, oh, dumami nga, oh. Pakita mo yung gatas dito. Paano na? Ayan, oh. Mga boss, oh, tinan nyo yung gatas. Oh, yan, dilaw. Ibig sabihin yan ay pag dilaw ang gatas, madilaw-dilaw, ibig sabihin may colostrum yan. Then yung mga tuta na nakainom ng gatas ng ina within 24 to 48 hours, doon lang kasi yung colostrum eh, hanggang 48 hours. Lahat na nakainom na tuta nun, malalakas yun. Tsaka, matitibay. Okay? Ayan, kakay kayo. So, pakita natin kay Anya yung tuta. Hindi magwawala si Senyora, no? Anya, halika. Pakita ko sa yung tuta. You want to see the puppies? Oh, hi ka muna sa camera. Hi, welcome to our vlog. Halika. Yeah!
Ayan, oh. 3 puppies. Mm. All black. Yeah, all black. It will look like bulldozer. I was serious. It always looks like bulldozer. Yes. Siya, sige. Okay. Oh, cute Marila. Dad, why is Alan meat only there? Papakainin siya. Okay? Alan Roman English. Yeah. Oh. Cute Babay ka muna sa camera. Bye-bye. Okay, Kuya Michael, babay ka, Kuya Michael. Si Hiraya. Okay. Bisitahin natin si Hiraya. Nanganak na siya. April 7. Ano ba ngayon? April 8. So, April 7 siya nanganak. Parang 5:30 AM, hindi ako mapakali. Parang feeling ko may something. Kasi sobrang tahimik ng aswan. As in, sobrang tahimik na parang may something kaya hindi ako makatulog. Kaya hanggang ngayon parang nagre-recover ako ng tulog. Then kahapon, si Michael nag-take over nung panganganak. Ang ginawa ko ay ang contribution ko lang is coordination with the vet na itong status kay Doc Rodessa, no? So, binigyan ko ng mga injectable vitamins, ako na nagbigay, ako na nag-inject. Then binigyan ko rin ng Caltrate, then ano pa man binigay ko? Binigyan ko ng mga oxytocin, yung mga pampahilab para mabilis mailabas yung mga anak. Okay, so si Hiraya ay nasa ika 10 hours ng kanyang panganganak. At meron na siyang 6 na tuta. Problema, malaki pa yung tiyan pero parang ayaw niyang umire. Siguro nahirapan, baka malaki yung laman ng tuta. Kaya ang gagawin natin ay tuturukan natin siya nito. Tuturukan natin siya ng pampatulog. Ano to, pampahilab, hindi to pampatulog, okay? Baka mamaya mabash na naman ako dyan. Sige. Kel.
Saan natin tinurukan kanina? Ito, no? So, dito naman. Dito na lang. Okay. Relax. Okay. Sana ay mailabas na niya yung mga tuta pa. Day 2. Tuturukan natin si Hiraya ng pampatulog. Parang pumayat si Aramid. O talagang ano. Dapat dagdagan yun. Hindi, kahit ako na lang to. Hindi naman to ano eh. Op! Ay, kala ko binuksan nila. Oy! Ang payat mo naman. Op, op. Sige. Sige, forward ka lang, forward. Yan. Parang nangihina. Nakuha mo temp dito? 38.9. Okay pa yun, no? 38.9 ang temperature ni Hiraya. Well, 11 ba naman ang inanak eh. Talaga mapapagod to. Turukan ka namin ng vitamins. Pero di ka, magalaw eh. Wala na lang ang dyan mo. Wala na yan. Impis na eh. Bubat na yun dyan. Biglang pumayat eh. Oh. O, yan ang ano natin. Do-document natin yung payat na katawan ha. Pakita natin, payat. O, payat. Papatabain natin yan. Mga ilang buwan. 2 buwan. Naman tayo. Comfort. Okay, patayan kayo. Okay. Si Michael ang nasa loob, hindi na siya lumabas diyan, parang siyang ermitanyo. Mga 24 hours na siya sa loob ng nursery. Okay, hinahatiran na lang siya ni Princess ng pagkain. At ako, ang last kong kita sa mga puppies ay around 7 p.m. So ngayon, tingnan natin. Ilan at kung masisigla ba. Okay? Michael! Ano? Balita, Kel. Ay, lumiit na tiyan, no? Umimpis na yung tiyan kasi kahapon nung 7 p.m., malaki pa. Ngayon, lumiit na. Mamaya natin sasabihin ko ilang puppies, ha? Pa-surprise muna tayo sa mga viewers. So, pasukin natin, Kel. Ako na lang papasok pala. Ano to, ito yung meron akong surprise dito, pero mamaya natin di-discuss yan. Doc Rodessa sabi niya, payat, di ba? Tama nga naman, payat eh. Oh, kasi ngayon lumabas yung talagang katawan eh. Talagang pumayat. Kumain? Hindi pa. Pero lahat ng inunan, pinakain natin. Kinain niya lahat. Malakas din po sa tubig. Okay. Napagod eh. Ilang oras? 24 oras, no? Anong oras lumabas yung pinakahuli? Nakahuli na alas 3 na po tayo. Alas 3 na madaling araw. Okay, so almost 24 hours, 21 hours siya nanganganak. And sa itsura na to, parang may malaki siyang dede, Kel. 2 sa dulo. Ano to? Gatas? Malakas ang gatas? Medyo nalakas-lakas naman siya. Kaso talaga hindi kayang sabay-sabay na Okay. hahatiin talaga. Ganda pa. Okay, hindi siya kumain, pero ang daming inunan na kinain eh, kaya busog siya, ano? Palabasin mo pa rin. Ay, hindi pala, wag muna palabasin, no? Kasi baka may stress. Pero umihi siya dito. Pumupo. Iyon ang problema. Kaya kailangan mamaya, pag walang asin,
Palabasin natin. Pero dapat, pag pinalabas, nakatali yung mga alpas. Para lang, makapupo siya. Okay. Ano, Hiraya? Ayos ka? Mamayang hapon lang siguro, sir. Oo, kahit mamayang hapon. O kaya, early morning, di ba? Pwede rin. Oo. Sa bagay, okay din naman kasi yung mga alpas. Inisip ko sana nakataling alpas, pero pwede kasi pumapasok din dito yung mga alpas eh. Yung mga alpas, yun yung mga asong gubat, tsaka Belgian Malinois. Ano? Hindi naman matamlay, Kel, no? Okay naman, very good. Very good. Sige, galing. Sabi, pag nanganak daw ang aso, dapat ipipraise mo yung dog na nanganak, yung inahin. Kasi, yun parang cheer up moment sa kanila na after nilang mag-bear ng puppies for 2 months at 24 hours na labor, safe yung kanilang panganganak. Okay? Ito, safe to. Nakuha na ng temp? Mamaya kuha na. Tingnan natin yung temperature. Pero, tingin ko walang lagnat. Ako, tinutusok ko yung daliri ko sa loob ng tenga hanggang sa loob ng tenga. Pag mainit ang feel, may lagnat. Pero to, wala to. Okay? Gusto mo lumabas? Mamaya na, Hiraya. Okay, so the moment of truth. Si Senyora, anong tingin mo? Walang discharge? Wala na. So si Senyora ay failed pregnancy or pseudo pregnancy. Hindi siya nag-take. Ganun talaga. Okay, dito na tayo. Ito na mga boss. Ito ang mga anak ni Hiraya. Ito mga anak ni Hiraya. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 puppies, may gulay. Sana may gatas ka kasi mamumulubi ako sa Royal Canin kapag wala kang gatas. Shoutout natin yung Royal Canin, kunin mo yung box. Ito yung mga improvement namin sa mga paanak namin. Kasi nung unang panahon, nagtitipid ako. So hindi ako gumagamit ng Royal Canin. Ang ginagamit ko ay, anong kulay nung ginagamit ko? Na kulay green. Yung kulay green ang ginagamit ko. Sila bulldozer yung nasubukan ko na kulay green. Ang problema sa kulay green na yan, anak ng tipaklong, nilagas yung balahibo nila bulldozer, namayat sila, at muntikan pa sila mamatay. So ito, Royal Canin, shout out Royal Canin ha, Royal Canin Puppy Protect. Ito, napakaganda nito. Pag ito pinalaklak mo sa tuta mo, magandang balahibo at mataba. Pero, ang downside nito, magastos to. Talagang mauubusan ka ng pondo dito. Kaya, ang suggestion ko, kung kaya namang yung inahin pagatasin. Halimbawa, bigyan mo ng malunggay. Lahat na ng klase ng malunggay capsule, ibigay mo. Lahat na ng calcium, ibigay mo para maggatas siya. Gawin mo. Ito na lang to. Ito yung plan B. Etong, pag wala talagang gatas yung inahin, plan B ka, eto gamitin mo. Nga lang, magastos. Pero kung sa inahin, wala kang gastos at natural pa. At also, dapat kapag meron kayong mga puppies at meron kayong nanganak na inahin, ang pinaka-critical yung first 48 hours, kailangan yan makadede sa ina. Kasi sa first 48 hours, nandun ang colostrum na kailangan ng mga tuta para sila ay matibay at hindi sila sakitin. Eto, first 24 hours nakadede naman lahat. Puro pa yan sa akin. Hindi pa ako nagamit. Hindi ka pa nagamit ha? Wag muna tayo gagamit, magastos to. Then, busog naman, nabubusog. Okay. Sige. Meron lang dito sa tuta na to yung medyo mahina. Pero Kelly, yung medyo mahina, kamusta? Okay na, ginanong-ganon lang natin, di ba? Ganun-ganon. Kulang na lang, mabali yung katawan ng tuta eh. Bigla namang lumakas. Pero eto mga boss, tong 11 puppies na to, huwag nyong aasahan na lahat yan mabubuhay. So,
hanggat hindi umaabot ng 2 buwan yan, lahat yan critical. Kaya ako, kahit na gusto kong hawakan, hindi ako mahawak kasi galing ako sa labas. Hanggang ganyan lang ako. Yan, ganyan lang. Si Michael naman, kaya hindi nauwi kasi bantay siya dito. Dito siya hanggang sa mag 1 month or mga 3 weeks, no? 3 weeks, pwede na. 3 weeks, nakatutok talaga siya dito. Anong ginagalit mo, senyora? Okay? So, yan ang mga tutok. So, si senyora, dito na rin lang siya kahit hindi Dito siya lang buntis. po, sir. Kasi Oo. may ikon pa eh. Nakuha na ng ikon, may dalhin ng... Oh yeah. Nakuha na natin to ng garapata, tapos doon infested. Okay. Sige. Pero ngayon, wala ka na nakita. Isa. Meron pa rin? May nakuha ko isa. Pasas? Maliit lang. Tapos dito, dalawa, isang pasas, tapos isang maliit. Saan nang gagaling? Sa cages, wala. Wala po. Yun, wala naman yung iba. Yung mga puristo dito, may i-check ko rin yung papo. Oo. Pero lumabas to kahapon, di ba? Sige. So, 7 ulit dito. Kahit may ano tayo, 7 tayo. Tapos na siya kanina. Tapos na. Labas na. Okay. So, yun. Nakita niyo naman sa update namin noong nakaraan, merong garapata, no? Ano yan, given yan ngayon kasi sobrang init. Talagang, ano yan, kailangan alert ka. Kasi yung mga hindi mo nakita noon, kasi medyo malamig pa, di ba? Nung January, February, and then hanggang first or second week of March, malamig pa. Pag malamig ang panahon, yung garapata, ano rin yan, parang hindi siya masyadong active. Then yung mga, tawag dito, mga itlog nila, that time, hindi pa yung napipisa. Pero pag sobrang init, yun, mas mabilis ng, baka pumasok, mas mabilis ng mapisa yung mga itlog nila at mas active na sila. Pagka nangyari yon at hindi mo nakita, infestation ka ng sobra. Panalangin mo lang na dapat walang blood parasite. Kasi pag meron, gastos na naman. Okay? Dito tayo. Dito tayo sa malalaki. Asan na yung aking dokumento? Akin to. Okay? Thank you, Michael. Michael. Asa yung dalawa? Princess. Break time, no? Break time. Mga boss, break time. Ayan, nandito ka pala. Hindi, mamaya na lang tayo mag-usap. Nag-ano ka? Nagsi-7? Sige, 7 ka lang. Okay, so meron kasi nag-comment na ang dumi daw ng, ano ba sabi niya? Ni-screenshot ko yun eh. Sabi niya ay, ayun, ang sabi niya nag-comment, madumi po, place mo. Ayun ang sabi niya. Doon sa mga vlogs namin. So, siguro yung place niya malinis. Di ba? Siguro meron siyang 42 dogs, tapos sobrang linis na lugar niya. Kasi sa akin, para sa akin ito, well, natural, may mga puno, merong dahon. Di ba? May dahon na malalaglag. Natural, mainit ang panahon, patay ang damo. Okay. Natural, maraming kalat kasi may ginagawa. Di ba? Ang daming ginagawa eh. Nagbabakod kami, nagre-redesign kami ng fencing para makapag-accommodate ng mga bisita. Then, talaga naman tong Supero Dog Farm ay matanda na. Ano na to 10 taon na to Anong i-expect mo? So, yung mga cages namin, mga dilapidated. Kumbaga, kinakalawang, then, ayan ito, may primer, then yung color white, nag-mix na siya, then natutuklap na siya.
yan, mga natural, ano yan, wear and tear ng mga gamit, no? Hindi naman yan forever. Sabi, stainless daw ang gamitin ko. Eh, pag in-stainless mo yan, mga boss, magkano gastos niyan? Baka isang panel lang na to, magkano na to? Siguro, abutin ka na ng mga 10,000. Oh, eh, ilan ang cages ko? 42. Gate pa lang, di kalahating milyon na. Oh, kamusta naman yun, di ba? Hindi naman ibig sabihin na hindi naman hindi naman na practical na pati itong mga to is ano mo, i-stainless mo. Depende na lang kung ultra rich ako, kung bilyonaryo ako. Eh baka pati flooring stainless, eh hindi naman tayo bilyonaryo. Tayo simpleng tao lang. Okay? At dito, ang mga aso naman, mga boss, eh hindi naman yan, kumbaga hindi yan tumitingin sa, stainless ang kulungan ko. Tiles yung ano ko, yung flooring. Hindi naman tumitingin sa ganun ng aso. Ang aso, ang mahalaga sa kanya, yung leadership na binibigay mo sa kanya, yung pagiging ama ng mga aso na yan. So, ano yun? Masarap ang pagkain, so, pero raw dog food, yung bang aso mo nakakarne. Hindi, di ba? So, napapaliguan, comfortable, walang sakit, napapavet pag nagkasakit, at meron silang ground na sa kanila. Yung bang aso nyo, merong ground na sa kanila na nakapaglaro sila. Yung bang aso nyo na ilalabas nyo, na iwo-walk sila. Diba? Sa labas, kahit na malawak ang ground, nawo-walk sila. So, yun ang mas kailangan kesa yung mga bagay na maganda sa paningin ng tao. Hindi yun. Dapat yung mga bagay na mahalaga sa aso. Okay? Yan. Okay, tingnan nyo, kung ibang dog owner yan, paglapit mo sa cage, tahulan na ng tahulan. Pero mga aso ko, pag naamoy na nila ako, hindi na sila tatahol. Na bulldozer. Okay? So, gaya nito, sabi nila, tsaka ito yung reality. Tingnan nyo yung reality. Pasukin natin yung ni bulldozer. Yung kulungan. So, ito yung reality. Hindi lang sa labas sila pumupupo, pati sa loob ng cages, pumupupo sila. Okay? So, kung minsan nakikita nyo mga kennel, malilinis pag nakikita nyo sa video, dahil yun syempre, ibibideo, kailangan video worthy. Pero kung pinapakita ko, yan ang reality, mga boss. May mga pupo sa loob ng kulungan na kailangan linisin. Nang itsura naman ng isang kulungan, pag nalinis na ito, pakita natin. Punta tayo dito. Mamaya ka na bulldozer lalabas. Ang kulungan na malinis ay ganitong itsura. Yan, ganito. Yan ang malinis na kulungan. So ito, yung aso na nakatira dito, which is sino ba dito? Si bulldozer, so ano ito? Si Abu. So si Abu or si Orange. So si Orange, ito yung cage ni Orange, pag nag-play na siya sa labas, malinis na dito. Nililinisan. Okay? Ang reality din mga boss, hindi kasi nakikita niyo yung mga walls namin, parang andudumi, di ba? Kasi yung mga aso dumadamba eh. So, nga lang para sa akin, waste of time kapag lagi mong binabrush yan, tapos kinabukasan, dadambahan din. Ang rule ko is, as long as hindi naman mukhang hindi nilinis ng isang buwan, yung tipong dark na yan, pag dark na yan, sisitahin ko na yan. Pero pag ganito, pwede pa yan. Okay? Tsaka meron kami niya, mosquito killer lamp. Pag nandito ka sa loob, hindi mainit. Di ba? Okay, so sa akin, ang gusto ko yung aso komportable. Hindi kailangan tiles, hindi kailangan maganda itsura nito. As long as komportable sila, malawak yung cages nila, okay na ako doon. Na 7 na to. 7 na. Tingnan niyo si Princess, Yan, ganyan kami mag-7, naka-gas mask.
So, dito tayo. Si Casey, nasan? Nandito. Ayun, mga boss, reality, mga pupu, dinadakot galing sa loob ng cages. Tuwing umaga yan, hanggang hapon yan. Bawat tanggal dapat ngayong umaga, lahat ng pupu sa cages natanggal. Then, yung mga cages na madudumi na, merong cycle yan parang meron silang schedule. Meron silang frequency ng paglilinis ng cages sa isang buwan. Ang isang cage ay nalilinis ng 3 to 4 times a month. Okay? Yung talagang 100% cleaning. Pero ang gusto kong pakita dito, yung pupu. Pasintabi sa mga kumakain. Yung pupu ay maganda, di ba? Dark. Ano bang kulay yan? Dark brown? Dark green. Dark green yung pupu, which is magandang kulay ng pupu yan. Ibig sabihin yan ay healthy yung pagkain ng mga aso. Okay? Ay! Pilipinas Ay, lapo-lapo. Kamusta ang laban? Eto, cage to ni Tala. Nakakita ka bang garapata, girl? Wala. Sure ka, Sure? Ano lang po sila, senyora po. Sa nursery? Okay. Ano, Ses, yung nursery, kailangan yung mag-spend kayo ng kahit isang oras. May mga bagong tinataguan na naman yung garapata doon. Yung sa labas ba, na-check nyo? Hindi nyo na-check, no? O yung labas, yung gilid-gilid yung labas, baka nandyan sila. Okay? Ngayon po, in-spray na po ni Michael yun Siguro yung lapo nung nakakita ng garapata. Oo. Sige. Dito tayo sa ito, itong hawak ko. Ito yung dokumento ng blood test result. Nasa akin na to. So, pinag-aralan ko. I-discuss natin doon sa labas. Meron tayong magandang spot doon. Punta tayo doon. Tama, init na init Ay, Dilim. Ayan mga boss, si Dilim. Anak niya yan, si Inja. Tapos yung dalawa, galit na galit, Galit na galit kay Dilim. Ito, laki ni Bulldozer, Gwapo, Sige, tara. Tama yung dalawang bully na yan. Ito si Tala. Yung blood test result ni Tala nandito na rin. I-discuss din natin mamaya. Then, yung blood test result ni Abu, nandito na rin. Pakita natin. Punta tayo dito. Tayo, magulo pa dito pero pwede na siguro ipakita. Tayo sa namin. Ito yung matagal na namin ginagarden tong mag-asawa. Saka si Anya. Ngayon, humingi na ako ng tulong kay Judel at Isidro. Kasi sobrang sobrang mabigat na yung trabaho. Oy! Kala ko uwi na. Nalaman ko na ng anak na si Raya kasi tumawag sa akin si Sir na punta na daw ako dito kasi nanganak na si Raya. Ang magkakasunod-sunod, yung lalaki. Lalaki una, sunod lalaki, tas lalaki pangatlo, tas yung sumunod na puro na babae yun. Tapos ang agwat nila, minsan may dalawa na halos magkasunod lang. Tapos minsan tatagal naman minsan 4 na oras. May umabot nga ng 5 oras bago sinusundan. So, tiyan natin kung gaano kalakas dumedi tomato. Gahanap ng dedi yan. Yan. Takaw, gigil na gigil yan.
Sino pinakalakas dumedi dyan? Halos lahat naman sila. Mahina lang dito dumidi, yung pinakamaliit eh. Okay, so ito na yung ano, no? Ito na yung blood test result ng mga pinatest ko kahapon. Pinakabata doon si Hiraya. Kaya naman nasama si Hiraya dito sa blood testing ay dahil siya ay buntis, no? And then nakitaan din siya ng garapata kahapon, kaya parang sakto rin na ipa-blood test ko siya para makita kung may infection siya. Ito rin yung first time na i-blood test siya. Si Hiraya ay ano na, magti 3 years old na yan. Medyo ano pa siya, prime. Sumunod na bata ay si Senyora. Si Senyora is magpa 5 years old na yan. Baka nga magsi 6 years old na yan. Kasi 2026 na ngayon. Medyo nandun na siya sa ano, sa adult stage na, yung papunta na siya sa senior citizen. Okay? Then si tawag dito. Sumunod na ay si Senyora. Okay, ang sumunod na si Abu. O si Abu mas bata ng konti kay Dilim at saka kay Tala. Then ang magkaedad ay si Dilim at si Tala. Ito yung mga ating pinablood test, no. So unahin natin si Hiraya. Si Hiraya ay 3 years old, buntis. Ano to wala tong kinikilingan, walang anong tawag dito? Very transparent to na ipapakita namin sa inyo. Si Doc, ano ba to? Si Hiraya ba buntis talaga? Nakita man yung buntis. Si Hiraya ba ay may case na ng blood parasite and leptospirosis? Sabi ko blood parasite, possible. Kasi ano yan kasama yan sa pack lahat naman ng aso ko nagka-blood parasite, etc. etc. So, lumalabas mga boss, si Hiraya, siya ay buntis at ngayon nakita yung kanina ng anak na good condition, di ba? Good condition. Meron lang sabi dito, meron lang yung cardiovasc o yung muscle, CK ang initial nun na mataas. Nasa 257 ang upper limit, siya 352. Pero ang paliwanag doon ni Doc Rodessa kasi baka buntis. Kaya ganun. Kaya merong problema sa CK, which is increase is commonly associated with trauma, increased muscle activity, such as tetanus and convulsion, myocarditis, and myocardial infarction. Pagbabasahin mo kasi yung notation dito, kala mo katapusan na ng mundo ng aso mo Parang, yun, wala na sakit. Okay. Pero pag tinignan mo naman yung mga major parameters like about liver, pancreas, kidney, pag nakita mo naman yun, pasok, swak, walang problema.
Okay? Kaya, ano to, very good condition si Hiraya. Meron lang dito sa kanyang hematology analysis sa CBC to, wala siyang infection, mataas yung MON asterisk at saka MON percent. Tinanong ko si Doc, wala, ano lang yan, kailangan lang ng vitamins yan, o ganyan. Kailangan mo lang mag-supplements, walang problema. Then, dito, platelet okay. O, di ba, meron siyang garapata, no? Nakuha na siya ng garapata sa paa niya. Sabi ko, baka meron siyang blood parasite. Hindi, kasi yung platelet niya normal, tapos yung WBC niya normal. Okay? So, okay ito, si Hiraya. Haba nito, no? Sa palan to. Ano pa ba? Baka may nakalimutan tayo. Yung glucose niya mababa. Kasi nung kinuhanan sila ng dugo, nag-fasting sila ng Sunday, tapos kinuhanan sila ng dugo ng Monday, kaya mababa yung glucose. Senyora, eto, si Senyora, doon muna tayo sa bad news. Ang bad news, meron siyang slight infection, okay? 17 ng upper limit, pero siya 18.8, okay? So, tinanong ko si Doc kung anong gagawin. Nagreseta lang siya ng multivitamin. So, wala namang problema. Kasi yung platelet normal din 117 to 490 ang range. Nasa 296 siya. So, normal yung platelet niya. Ang nakikita niya dito, ang tinanong lang niya kung may sugat or may allergy. Sabi ko, wala naman. Masigla naman. Kaya yung infection na to, yun nga, multivitamins lang ang nireseta. Hindi siya nagreseta ng antibiotic Kasi nga, nasa borderline lang. At si senyora naman ngayon is masigla talaga. Pero ito, hindi ibig sabihin na ipapawalang bahala natin. Naka-monitor siya ngayon. So, meron kami binibigay na tawa-tawa, turmeric, tapos, yun lang yung binibigay. Kasi ayoko magbigay ng hindi natural medicine. Next, ALP niya mababa, about liver to liver and gallbladder ALP. ALP increase is commonly associated with fracture healing period, hepatobiliary diseases, hyperthyroidism, and osteosarcoma. Okay, pag narinig mo yun, end of the world. Hindi, ano lang yan, normal pa yan kasi ano lang yan multivitamins nga lang nireseta ni Doc So, walang problema yan. Yung kanyang CREA, BUN, ayos, walang problema. Okay? Kaya wala tayong dapat i-worry. Ano lang to? Monitoring lang siya sa WBC niya, which is yung infection. Okay, next. Doon tayo sa, si Abu, yan. Pucha, to si Abu, maganda tong storya nito Imagine niyo nung unang panahon, nung 2016, nung 2025 pala, nung 2025, pulang-pula tsaka bulong-bulo yung kanyang, lab test Ibig sabihin, maraming pangit. So, si Abu, nung 2026, December, na-diagnose siya ng blood parasite, leptospirosis, wala siyang lepto, blood parasite, at siya ay buntis, okay? Yun ang mga problema ni Abu nun. Buntis siya na may sakit, okay? Then yung anak niya, di ba, namatay. So, namatay yung anak niya, partida na pina-CS ko pa to. Pina-CS ko kasi hindi na siya umiiri kasi sobrang hina niya. Pina-CS ko siya, tinanggal yung tuta niya, napatay na, 2 piraso. Anak niya yun kay Lakan. Sabi ni Doc, parang, hindi tayo papakampante kasi may blood parasite siya. Mababa ang platelet niya, sobrang taas ng WBC niya. Then, meron pa siyang series of problem like RBC niya sobrang baba, hemoglobin sobrang baba, HCT sobrang baba, platelet 117 to 490 dapat. Ang platelet na lang ni Abot 21, di ba? 21, Diyos ko, ano na yun? Si Maui, ang platelet niya bago siya mamatay, 2 ay 1 Kaya siya namatay Kasi di na kinaya Ito, 21. Pero to giant dog to Meron siyang problema sa bagsak yung kanyang sa pancreas, may problema siya. Yung amylase niya sobrang taas. Then yung calcium niya sobrang baba kasi nga may anak siya so yung calcium napupunta sa bata. Eto si Abo baka mamaya sabihin niyo ay nako, hindi na kami maniniwala sa supero kasi si Abo ganun. Hindi. Kaya ako nga dinidiscuss kasi nga si Abo nagkasakit, nagka-blood parasite. Okay? So, eto na yung updated ni Abo ngayon, papakita rin namin.
Papakita namin sa screen. Ting! Okay, nasa screen na. WBC, normal na. Ayan. Yung, ito, meron dito yung mga EOS, lymph, EOS, mga ano to sa mga, kasi nga na-operahan siya and nagkasakit siya. So, recovery period. Pero, ang sabi ni Doc, nothing to worry about it. Okay? Then, eto, tong sa MCV, hindi naman na niya diniscuss sa akin. Sabi niya, multivitamins ang kailangan ni Abu. And then, yung kanyang liver, mga boss. So, ito naman, liver, maganda. Pancreas, maganda. Kidney, maganda. Oh, walang problema. As in, functioning siya. Yung phosphate lang niya, phosphorus, mababa. Which is, kaya siya pinagtitake ng multivitamins ni Doc. Okay? Pero ano to, nothing to worry. Kita niyo naman si Abu, di ba? Ano naman siya, masigla. So, yun na si Abu. Good din. Kumbaga, okay siya. Good. Sunod si Dilim. Ito si Dilim. Backgrounder, si Dilim ay naparalyze. No? Naparalyze siya. Then, muntikan na rin siyang madeds. No? Nung nagkasakit siya, bagsak ang platelet niya. Tapos, ALT, no? Sa liver. May problema siya sa liver. Then, sa, ano rin, sa CK, yung cardiovascular. Di ba? Kasi nga, ano siya na-paralyze. Ngayon, si Dilim, mga boss, EOS percent na lang. Ano ba to? Hindi ko alam kung ano yung EOS percent, pero pag di kasi dinidiscuss sa akin ng doktor, na, halimbawa ngayon si Doc Rodessa, pag di niya dinidiscuss sa akin, ibig sabihin, kahit medyo mataas or medyo mababa, walang problema, hindi siya alarming. Okay? Yung ALT niya, sa liver niya, mataas pa rin, pero bumaba na. Okay? Kumpara last year na 135, eto 128 na. So, ibig sabihin, nagre-recover pa rin. Yung CK niya, dati yung CK niya, yung sa cardiovascular niya, 2,500, anak ng tipaklong. Ngayon, 282 na lang. Okay, so nagre-recover lang. Okay? So, nothing to worry. Si Dilim, okay, good siya. Well, si Dilim, nagka-leptospirosis din yan. Kaya na-alarm talaga kami. O, si Tala, nung nagkasakit siya, may problema siya sa liver. liver. Ayan, okay. May problema siya sa liver noon. Ang liver niya is 233. Ang standard is 100. Yung ALT, ALT to. Kasi maraming parameter sa liver. ALT, ALP, GGT, TBIL. So, lahat yun pang liver and gallbladder. So, lahat yun, isa lang doon may problema, yung ALT. So, 100 ang upper limit siya, 233. Okay, so sobra-sobra, no? Ito yung time na na-paralyze siya. Yung kanyang cardiovascular, yung CK niya, ang upper limit is 257, 679 siya. Okay? And then, EUS, yun. So, ngayon, ang liver, yung ALT, ni Tala ngayon ay 60 na lang. O, di ba? From 233 to 60, pumasok na siya sa range. Okay? So, wala siyang problema sa kidney, pancreas, wala lahat yan. Solve yan. Maganda. Ayun. So, yun yung mga pinatest natin. So, itong pinatest natin ng mga aso, masasabi ko na good representation siya ng kennel management ng Supero, no? So, with all the improvements na ginawa namin sa mga schedule ng mga tao, sa diet, yung Supero raw dog food namin, then, yung mga gamot na pinainom namin, then yung mga paglilinis, yung mga pest management na ginawa namin is nag-work. Yun ang ibig sabihin nito. Dahil, etong mga aso na to, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. Sa 5 aso na to, out of 42 na mga aso ko, sila yung nandun sa, sila yung mga challenge. Sila yung matatanda, sila yung mga nagkasakit, sila yung buntis, and yet kahit na ganun ang kanilang conditions, satisfactory yung kanilang blood test result. Kung nakarating kayo dito sa part ng video na to, napakahalaga sa akin na matest yung mga
na makita itong mga results na to kasi, di ba nga, nagbebenta kami ng raw food, no? Ng Supero raw food. Malaking portion ng health ng aso, ang nagko-contribute nun ay yung diet. Okay? And yung raw food, kung ang aso mo is umedad na ng 10 years old, at ang pagkain ng aso mo ay commercially available na mga pagkain, na hindi ko sasabihin kung ano, usually yan, sira na ang kidney niyan, sira na ang liver niyan, pancreas, lahat yan sira na at 10 years old. So sa amin, si Tala, si Dilim, partida na, nag-blood parasite pa yan, na-lepto pa yan, then na-paralyze pa yan. Yet, yung mga liver, kidneys nila, pancreas ay maganda. Yun ang, yun ang storya. Yun ang storya nitong blood testing na to. Okay?